Hello mga ka-farmers, good day sa ating lahat at welcome sa ating channel Merinyo Farm TV. For today's video mga ka-farmers, pag-uusapan natin, sasagutin natin yung katanungan ni ka-farmers user LM9 KL6FJ2J. Walang yun yung username ng kanyang YouTube account. Right, so ang kanyang katanungan mga ka-farmers ay, Sir, tanong ko lang po, kukuha po sana ako ng itik sa halagang 30K. Tapos ang mag-aalaga nito ay ang kuya ng asawa ko. Bali ang magiging bayad sa kanya ay 50-50 ng itlog. Hindi po ba ako malulugi doon? Tanong lang, tama lang po ba na hatiin yon? Hindi ba dapat 70-30 or 60-40? Sa akin po kasi ang puhunan. Sana po mapansin. Salamat, Lods. Ayan, napakaganda nung katanungan niya mga ka-farmers, no? Sa mga gusto ring mag-alaga pero hindi kayang personal na mag-alaga, kung kukuha kayo ng mag-aalaga, ano nga ba yung maganda na pasahod? 50-50, 70-30, 60-40. So alamin natin yan. Mga ka-farmers, nung nag-umpisa rin kami, actually yung bayaw ko yung namuhunan, ang kumuha kami ng seho. Ang usapan namin dati ay 50-50. Pero bago kami maghati sa production or sa kita, kailangan at least mabawi muna yung puhunan. So kung 30K mga ka-farmers yung puhunan mo, para maging hati kayo, at least mabawi muna yung puhunan. And then kung naghati na kayo sa production ng itlog, 50-50, tatanggalin nyo doon yung maintenance ng itik. Yung sa pagkain, konsumo sa tubig, konsumo sa kuryente, at yung matitira, yun ang pwede nyong paghatian. Depende rin yan mga ka-farmers, no? Kung mag-uumpisa ba kayo sa seho or yung RTL na, yung dumalaga. Sabagay, kahit RTL or seho, pwede naman yon, pwede yung mag 50-50, basta labas yung maintenance. Pero kung sa'yo yung puhunan, shoulder mo yung feeds, yung maintenance, mag-iiba, hindi pwedeng 50-50, talo ka lagi doon, lagi kang talo. Kasi pag bumaba yung production ng itlog, nagne-negative na, so paano yon? Mapipilitan ka pa rin siyang bigyan. Kasi ang usapan, production sa itlog. Kung negative na sa feeds, kulang na yung kinikita ng itik, so matatalo ka doon mga ka-farmers. So ang the best dyan, dito ginagawa sa amin yan. Ang ginagawa, ang pulot kasi dito sa amin, ang schedule ng buyer, every Tuesday and Friday. So, yung pulot ng Tuesday is 4 days and yung pulot ng Friday is 3 days. Ang ginagawa, weekly, nung may-ari, doon sa nagbabantay, ang pasahod niya is isang araw na production. So, sa may-ari yung 6 na araw, or pwede rin naman limang araw yung sa may-ari, 2 araw doon sa nag-aalaga. So, kung sa unang 4 na araw, pulot ng Tuesday dito sa amin, sa kanya yung pang-4. O kung ilan yung napulot doon, yun yung sa kanya. Yung sa 3 araw, yun yung sayo. Sa 3 days naman, yung 2 araw ay sayo, yung 1 araw ay sa kanya. Ganun yung nangyayari kalakaran dito sa amin mga ka-farmers. No? Pag 70-30, medyo talo naman yung medyo talo na yung nag-aalaga. Depende kasi yan sa volume, kung ilan ba talaga yung heads ng alaga mo. Much better mga ka-farmers, no? Much better. Pwede siya sa 50-50 basta lumabas na lahat ng puhunan. So, paano ba tatanggalin yung puhunan? Yung sa kulungan, kung ikaw nagpagawa ng kulungan, kahit wag mo nang isama sa puhunan yon, kasi retain yan. Soon, mababawi din yan katagalan. Hindi nga lang biglaan, pero mababawi yan in long term. So, ang puhunan na tatanggalin mo is yung unang pagsampa ng
dumalaga, kung dumalaga yung kukunin mo, so halagang 30K, sabi mga ka-farmers, halagang 30K plus yung feeds na paunang pagkain nila hanggang sa mangitlog na yung alaga, yun yung puhunan. And kung maglalagay ka ng vitamins, yung kung kumukonsumo ka ng tubig, yung sa kuryente, kung ilan yung bill na idagdag, yun yung magiging puhunan mo. So, hanggang mabawi yun, pag nabawi na, halimbawa yung 30K na total na puhunan mo is nabawi na, next production or yung mga susunod pang mga magiging production ng alaga mong itik, pwede na kayong mag 50-50 doon. Pero sabi ko nga, bago nyo paghatian yung tubo, tanggalin muna yung maintenance ng itik. Yung pagkain, kung ilan ba yung daily na kinakain nila, yung konsumo daily ng tubig tsaka sa kuryente, o kung may vitamins pa, yung vitamins, tanggalin. And then, weekly, pwede nyong paghatian yung natitira, yung tubo. Kung estimated cost weekly is around 10 to 15,000, and then tumutubo kayo ng around 2 to 5K estimated, pwede nyo nang paghatian yon right away. Or kung gusto nyo ipunin muna, mag-monthly kayo sa hati, pwede rin yon mga ka-farmers. Yun ang pinakamaganda kasi ang kagandahan ng ganong sistema, ka-farmers, hindi masyadong hindi tatama rin na kumilos yung tauhan mo. Unless gusto mo siyang pasahurin daily. Pero pag daily kasi, minsan nagiging na lang yun compliance. Yung nagiging trabador mo, basta ginagawa niya, ganun na lang. Wala nang pahalaga doon sa alaga. Pero hindi ko sinasabing ganun yung mga nag-aalaga. Pero meron kang makakatagpo na ganun. So, hindi porkit bayaw mo yung magiging mag-aalaga, pwede niya rin gawin or hindi. Pero much better talaga kung 50-50. Kasi pag mas aalagaan ng maigi, bibigyan ng tamang maintenance yung alaga mo. Kasi nga, hati kayo sa tubo. Kung konti yung tinubo, wala rin siyang kita. Although, ikaw yung namuhunan ka-farmers, alam natin yan. Pero pag once na naalis na yung pinuhunan mo, para na rin kayong partner sa pag-aalaga. Sa kanya yung pagod, sa'yo yung financial. Yung kanon. Kaya pwede nyong hatiin. So, mga ka-farmers, sa susunod na topic natin, ka-farmers, alamin natin kung ano nga ba yung mas magandang alagaan. O bago ka mag-umpisa, ano nga ba yung mas magandang alagaan? Seho or yung RTL? Pag-uusapan natin sa sunod na video yan, mga ka-farmers. And mga ka-farmers, kung meron kayong gustong idagdag dun sa nasabi ko, pwede kayong mag-comment sa baba, at least para pagkuhanan niya rin ng advice. Or at least meron siyang mga option. No? Alright, so mga ka-farmers, mabilis lang yung video natin. Sinagot lang natin yung katanungan niya. And I hope, Idol, nasagot ko ng maayos, nabigyan kita ng tamang advice. Nasa sa'yo na lang yon kung susundin mo ba or kukuha ka sa ibang mga nag-aalaga pa. Pero much better kung magtanong ka rin sa ibang mga duck farmers na YouTuber natin sa ibang mga channel. Pwede mo rin silang tanungin at least. Kasi iba-iba kami ng pananaw. So, iba-iba rin yung maibibigay nilang naming advice sa'yo, mga ka-farmers. So, and lang, maraming salamat sa iyong katanungan. I hope nasagot ko. Mga ka-farmers, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. Alam mo, farmers, ingat!